Sa likod ng bahay ni Aling Mereng, sa gilid ng palayan at sa pagitan ng mga punong saging, may isang maliit na kubo na gawa sa mga tangkay ng kahoy at bubong na yari sa dahon ng saging. Doon araw-araw nagtatagpo ang magpinsang sina Natoy at Eva. 4 na taong gulang si Natoy noon, at si Eva ay 3 taon pa lamang. Ngunit sa bawat hapong dumarating, para bang silang dalawa lang ang tao sa buong baryo ng San Isidro. Sa kabong iyon, sila ang mag-asawa, may anak na papel na ginupit mula sa lumang kalendaryo, at may kala na gawa sa lata ng sardinas. Halika na, Tay, luto na ang tinola, ani Eva, habang hawak ang dahon ng bayabas na parang mangkok. Oo, Nay, tugon ni Natoy sabay upo sa isang patpat na nagsilbing bangko. Ang bango naman ng luto mo. Kahit peke ang sabaw, kahit dahon ng manggalang ang manok, seryoso silang naglalaro. Umuugong ang tawanan nila tuwing may mababasag na lata o may guguho sa maliit na kubo. Minsan ay naulan, ngunit hindi iyon hadlang. Tatakbo sila sa ilalim ng bubong ng mga saging at magtatago doon, sabay tatawa sa pagkabasa ng kanilang mga damit. Paglaki ko, ikaw pa rin ang asawa ko, sabi ni Natoy minsan habang abala si Eva sa paglalagay ng ulam sa dahon. Napatingin si Eva, sabay ngiting walang mali siya. Opo, mister. Ako lang ang pwedeng nanay, ha? Bawal si Annalyn. Tumawa si Natoy, hindi alam ang ibig sabihin ng paninibugho, ngunit batid na sa kanyang murang puso, may kakaibang saya kapag si Eva ang kasama. Madalas silang pag-alitan ni Aling Mereng kapag gabi na at hindi pa umuwi. Pero kahit ilang palo pa ang abutin, bukas ng umaga, nandoon na naman sila sa kubo. Doon nila kinukulit ang kanilang imahinasyon, sabay buo ng isang pamilyang peke pero punong-puno ng totoong tuwa. Isang araw ng tag-araw, habang pinapawisan si Natoy sa kakabuong muli ng kubo nilang tinangay ng hangin kagabi, dumating si Mang Ruben, ama ni Natoy, sakay ng motorsiklo. Anak, mag-empake ka na. Lilipat na tayo sa Maynila. Bukas na ang alis natin. Biglang natigil ang pagpukpok ni Natoy ng kahoy. Nahulog ang hawak niyang pako. Napalingon siya kay Eva na nakatayo sa tabi ng punong saging, hawak-hawak ang larwang kawali na gawa sa takip ng lata. Hindi sila nagsalita. Hindi nila kailangan ng salita para maintindihan ang lungkot sa kanilang mga mata. Ang kubo nilang gawa sa dahon ng saging ay napatda sa katahimikan. At mula sa araw na iyon, nanatili na lamang itong isang alaalang pinanatili ng mga tuyong dahon at patpat ng kabataan. Hindi madali para kay Natoy ang iwan ang baryo ng San Isidro. Sa kanyang murang isipan, ang Maynila ay isang malayong mundo, isang gubat ng konkretong pader, mga sasakyang walang tigil, at mga mukhang hindi niya kilala. Mula sa malawak na palayan at tahimik na huni ng kuliglig tuwing gabi, siya ay dinala sa isang masikip na apartment sa tondo na punong-puno ng ingay, alikabok, at ilaw na hindi kailanman namamatay. Walang kubo doon. Walang punong saging. Walang Eva. Mabilis ang naging takbo ng panahon sa lungsod. Natutong sumabay si Natoy sa agos, natutong maglakad ng mabilis, makisiksik sa jeep, at natutong huwag ngumiti sa mga estranghero. Pumasok siya sa paaralan, at dahil sa kabutihan ng kanyang magulang, nakapagtapos siya ng sekundarya at tumuloy sa kolehiyo. Kumayod siya, nangarap, at nagsumikap. Ngunit sa tuwing dumarating ang malalamig na gabi sa Maynila, habang tinatitigan niya ang kisame ng kanyang kwarto, bumabalik sa kanya ang alaala ng isang kubo sa baryo. Alaala ng isang batang babae na may hawak na dahon ng bayabas, ng larwang kawali, at ng isang pangakong sinabi niya noon, paglaki ko, ikaw pa rin ang asawa ko. Sa puso ni Natoy, si Eva ay hindi kailanman nawala. Habang lumalaki siya, siya ring pagtanda ng alaala ng kanilang larong bahay-bahayan. Habang nag-aaral siya ng engineering, hindi niya maiwasang maisip kung paano niya muling mabubuo ang kubo nila noon, ngayon bilang isang tunay na tahanan. Subalit ang buhay sa lungsod ay parang agos ng ilog, madalas ay hindi mo na nararamdaman kung saan ka naaanod. May ilang babaeng dumaan sa buhay ni Natoy, mga kaklase, katrabaho, kapitbahay, subalit wala ni isa ang nakaabot sa lalim ng ngiti ni Eva. Walang katumbas ang mga mata nitong puno ng panaginip at inosente ngunit tapat na pagkalinga. Samantala, sa baryo ng San Isidro, si Eva ay nanatiling tahimik. Lumaki siyang maganda, pinagpapantasyahan ng mga binata ang likod tuwing naglalaba sa ilog.
Ngunit kahit sinong magtangka, hindi niya binigyan ng kahit anong pahiwatig ng pag-ibig. Hindi dahil saplade siya, kundi dahil sa isang bahagi ng kanyang puso, hindi pa siya tapos maglaro ng bahay-bahayan. At sa baryong iyon, tuwing bumabagyo, bumibisita siya sa lugar kung saan sila dati naglalaro. Ang kubo ay matagal nang nawala, ngunit sa bawat pagbagsak ng ulan sa dahon ng saging, naaalala niyang muli ang halakhak ni Natoy. Dalawang mundo, dalawang puso, ngunit iisa pa rin ang tanong sa puso ng bawat isa, babalik pa ba siya? Mainit ang hininga ng hangin nang bumaba ng bus si Natoy sa terminal ng San Isidro. Halos 15 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang baryo, mga taon ng pagtitiis, pag-aaral, at pagpipigil ng damdamin. Ngunit sa araw na ito, sa pagbabalik ng kanyang mga paa sa lupang kinalakan, para bang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng tuyong dayami. Sa malayo, naririnig niya ang huni ng mga tandang, ang tahol ng mga aso, at ang kilalang sigaw ni Aling Rosa na nagal-alako ng suman. Wala pa ring pinagbago ang baryo, maliban sa ilang bagong bahay na gawa na sa hollow blocks at may antinang nakasaksak sa bubong. Naglakad siya sa makipot na daan papunta sa dating bahay ni Lola Tasyang, kung saan dati siyang tumutuloy tuwing bakasyon. Ngunit hindi siya nagtuloy roon. Sa halip, dumiretso siya sa likod bahay, sa lugar na mas malapit sa kanyang puso, ang bakanteng lote sa tabi ng palayan, kung saan sila madalas maglaro ni Eva. At nandoon pa rin ang mga punong saging. Mas matataas na ito ngayon, at mas makapal ang dahon. Ngunit ang gitnang bahagi ng lote ay tila bakante pa rin, tila iniiwasang tayuan ng ibang tao. Para bang iginagalang ng lupa ang alaala ng kabong minsan nang itinayo roon ng dalawang batang walang muwang sa tunay na kahulugan ng tahanan. Nakangiti si Natoy habang pinagmamasdan ang lugar. Dala niya ang maliit na bag na puno ng pasalubong, tsokolate, candy, at ilang produktong galing Maynila. Ngunit higit pa roon, dala niya ang matagal ng pananabik. Hindi ko alam kung nandito ka pa, Eva, bulong niya sa hangin, pero sana, makita pa rin kita. At tila sinagot ng tadhana ang kanyang panalangin. Natoy, napalingon siya. Doon sa ilalim ng punong bayabas, may nakatayong isang babae, may suot na simpleng bestidang puti, ang buhok ay nakapusod, at ang mukha'y hindi maikakailang pamilyar. Maganda, mahinhin, at walang dodang si Eva. Hindi na siya ang batang may koaling lata, ngunit ang ningning ng mata niya ay nanatili. Parang wala ring lumipas na panahon. Parang kahapon lang sila naglaro. Eva, sambit ni Natoy, tila hindi makapaniwala. Ikaw nga, hindi agad gumalaw si Eva. Para siyang estatwa sa ilalim ng araw, parang pinakikiramdaman kung totoo ba ang kanyang nakikita. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit. Ang laki na ng pinagbago mo, sabi niya. Pero kilala pa rin kita, Natoy na Natoy ka pa rin. Hindi na nakatiis si Natoy. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Walang salitang lumabas, tanging damdamin ang humugis ng katahimikan. Ang yakap na iyon ay hindi lang yakap ng matagal na pagkakawalay, isa iyong pagbabalik sa isang alaala na minsang iniwan. Ngunit kailan may hindi nawala, at sa ilalim ng mga punong saging, nagkasalubong ang dalawang pusong matagal ng sabik. Sa mga sumunod na araw, hindi mapaghiwalay sina Natoy at Eva. Tulad ng dati, magkasama silang naglalakad sa palayan, sabay nagtatawanan sa mga kwentong kabataan, sabay umaakyat sa punong mangga, at sabay nauupo sa silong ng kanilang alaala, ang dating kubo. Ngunit ngayong binata't dalaga na sila, may ibang init sa bawat sulyap, may ibang kilig sa bawat ngiti. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito laro ng mga bata. Ito'y isang pagbabalik na may dalang damdaming matagal nang nakatago, matagal nang hindi pinangalanan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa lilam ng punong saging, biglang napayuko si Eva. Naalala mo pa ba yung bahay-bahayan natin noon? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti si Natoy. Yun ang hindi ko kayang kalimutan. Sa Maynila, gabi-gabi ko yung naaalala. Doon ko lang naramdaman kung anong pakiramdam ng may tahanan, kahit gawa lang sa tangkay at dahon. Tumangala si Eva, at tinuro ang lugar kung saan dati nakatayo ang kubo. Gusto mo bang buuin ulit? Hindi na kailangang ulitin ni Eva ang tanong. Tumayo si Natoy, sabay ngiti. At ako pa rin ang tatay. Tumanggaw si Eva, mahinhin. Oo, ako pa rin ang nanay.
Wala namang ibang pwedeng gumanap nun. At doon sa lumang lugar ng kanilang kabataan, muling nabuhay ang isang munting tahanan. Gamit ang mga tangkay na pinutol mula sa nakapaligid na halaman, at dahon ng saging na mas malalapad kaysa noon, itinayo nilang muli ang kubo. Hindi ito matibay. Hindi ito magarbo. Ngunit sa kanilang dalawa, ito ang pinakamagandang bahay sa buong mundo. At nang matapos ito, sabay silang pumasok, parang dati, nakaluhod, nakangiti, at sabay bumantong hininga sa gitna ng katahimikan. Natoy, mahinang sabi ni Eva, habang hawak ang kanyang kamay. Bakit parang, ngayon lang ulit ako naging ganito kasaya? Hindi sumagot si Natoy. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Eva. Dahan-dahan. Parang takot na masira ang sandaling iyon. At sa ilalim ng bubong na yari sa dahon ng saging, habang dumadaan ang huni ng kuliglig sa labas, nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa simula, magaan. Mahinahon. Ngunit unti-unti, naging mas mapusok, mas totoo. Ang kubo nilang gawa sa laro noon ay naging tagpuan ng damdaming hindi na kayang pigilan. Hindi na sila mga bata. At hindi na rin ito basta laro. Sa kubo nilang ginawa, doon nila ibinigay ang sarili sa isa't isa. Hindi dahil sa kapusukan, kundi dahil sa pagmamahal na hinog sa panahon. Sa bawat halik at haplos, binubura nila ang distansyang lumayo sa kanila noon. Walang salita, walang pangako, tanging puso lang ang nagsalita. At sa pagtatapos ng araw na iyon, sa lilim ng dahon ng saging, may isang bagong yugto ang kanilang buhay na nagsimula, isa ng hindi gawa sa imahinasyon, kundi sa realidad ng pag-ibig na walang takas. Mula ng gabing iyon sa loob ng kanilang kubo, nagbago ang lahat para kina Natoy at Eva. Hindi man nila tahasang sinabi, alam nila pareho, hindi na sila makakabalik sa dati. Ang larong bahay-bahayan na minsang puno ng tawanan at dahon ay naging simula ng isang tunay na buhay na di nila inakalang haharapin ng biglaan. Sa mga susunod na linggo, naging madalas ang tagpong silang dalawa lang sa kubo. Walang nakakakita, walang nakakaalam, o iyon ang akala nila. Sa isang baryong maliit at damaykit sa bawat usok ang tsismis, hindi kailanman nananatiling lihim ang isang lihim. May nakakita raw kina Eva at Natoy sa likod ng palayan, bulong ng isang ale sa tindahan. Gabing-gabi na, tapos magkasama pa raw. Aba, hindi na yata laro yun, dagdag pa ng isa. Umiikot ang balita tulad ng hangin. Hanggang sa isang araw, habang naglalabas sa ilog si Eva, bigla siyang natigilan. Isang hilo. Isang biglaang pagkahilo na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, muling sumakit ang kanyang tiyan at nanlambot ang kanyang tuhod. Napilitan siyang pumunta kay Aling Isidra, ang matandang hilot ng baryo. Matapos ang ilang sandali ng pagdampi sa kanyang pulso at pagtingin sa kanyang mga mata, tumingin ito sa kanya ng diretso. Eva, buntis ka, hiha. Parang gumuho ang mundo ni Eva. Hindi dahil sa takot na maging ina, kundi sa takot ng kahihiyan. Magpinsan sila ni Natoy. At sa mata ng maraming tao, bawal iyon. Kahit pa lumaki silang parang hindi magkamag-anak, kahit patapat ang damdamin nila sa isa't isa, mas mabigat ang mata ng lipunan kaysa sa tibok ng puso. Agad niyang isinulat ang kanyang kalagayan sa isang liham, at pinadala ito sa bahay ng lola ni Natoy. Ngunit hindi pa man natatanggap ang sulat, dumating na si Natoy sa baryo upang dalawin siya. Eva, agad niyang sambit. Totoo ba ang balita? Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang sulat na hindi pa niya naipapadala. Inabot iyon ni Natoy, binasa, at pagkatapos ay tahimik na lumapit. Sumama ka na sa akin. Sa Maynila, huwag na tayong maghintay pa. Ayokong masaktan ka sa mga salitang ibabato nila rito. Napatingin si Eva sa kanya. Sigurado ka ba? Iiwan ko ang lahat. Ang mahalaga, sagot ni Natoy, hindi mo iiwan ang sarili mo. At higit sa lahat, hindi mo iiwan ang bata natin. Aalagaan ko kayo. Hindi na ito laro, Eva. Tahanan na ang gusto kong buuin, hindi kubo, kundi tunay. At sa araw ring iyon, habang sinasapawan ng tsismis at panghuhusga ang buong baryo, tahimik na umalis si Eva kasama si Natoy. Sakay ng bus pa Maynila, dala ang isang bayong, ilang pirasong damit, at ang unang simula ng isang bagong buhay.
Sa pusod ng lungsod, malayo sa mga punong saging at lata ng sardinas, sisimulan nilang buuin ang isang tahanang hindi guguho sa ulan, tahanan ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng pagkabata, at ngayon ay humaharap sa mundo, magkasama. Mainit ang hangin ng lungsod at mabigat ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan nang dumating sina Natoy at Eva sa Maynila. Hindi tulad ng malamig at sariwang simoy ng hangin sa San Isidro, dito'y parang laging may alinsangang nakadikit sa balat at ingay na sumisingit sa tenga. Subalit sa kabila ng lahat, may liwanag sa mga mata ni Natoy habang pinapakilala niya kay Eva ang kanilang bagong tirahan, isang maliit ngunit maayos na apartment sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Sampaloc. Pasensya ka na, hindi ito tulad ng kubo natin noon, pabirong sabi ni Natoy habang binubuksan ang pinto. Ngumiti si Eva, pagod man sa biyahe, dama ang tapat na pagmamalasakit ni Natoy. Hindi naman importante kung saan, basta kasama kita. Sa unang pagkakataon, magkasama silang natulog sa iisang bubong, hindi na bilang mga batang naglalaro, kundi bilang 2 taong pumili ng isa't isa sa kabila ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naging tahanan ang apartment nilang iyon. Pinuno ito ni Eva ng tanim na halaman sa paso, ng kurtinang siya mismo ang nagtahi, at ng halakhak nila sa bawat simpleng tagpo. Si Natoy ay patuloy na nagtrabaho bilang engineer sa isang construction firm. Maaga siyang umaalis, gabi siyang umuwi, ngunit sa bawat pagbukas ng pinto sa gabi, palagi siyang sasalubungin ni Eva ng ngiting kay tagal niyang hinanap. Sa kanyang sinapupunan, unti-unting umusbong ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Bawat sipa ng sanggol sa kanyang tiyan ay parang paalala na kahit bawal sa mata ng iba ang kanilang pagsasama, may biyaya pa ring dumarating sa dalisay na pagmamahal. Ngunit hindi rin madali ang kanilang buhay. Nagsimula nang dumating ang mga lihim na mensahe sa Facebook ni Natoy, mga kamag-anak mula sa baryo, mga kaibigang matagal na niyang hindi nakausap. Totoo ba yan, Toy? Pinsan mo raw yang nabuntis mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? May ilan pa nga sa opisina ang tila nagsisimulang bulungan siya. Hindi lahat ay sang-ayon sa kanilang kwento. Ngunit sa bawat pangungutya, mas lalo niyang pinanghahawakan ang kamay ni Eva. Sa gabi, hinahaplos niya ang tiyan nito at kinakausap ang sanggol na hindi pa man isinisilang ay tila alam ng hindi magiging madali ang mundong papasukin. Anak, bulong ni Natoy habang nakadantay ang ulo sa tiyan ni Eva, hindi man perpekto ang kwento ng tatay at nanay mo, pero totoo ang pagmamahala namin. At paglabas mo, sisiguraduhin naming ligtas ka, mahal ka, at may sariling tahanan ka, hindi kubo, kundi mundo. At sa piling ng syudad na puno ng tanong at husga, ipinagpatuloy nilang buuin ang pangarap, isang buhay na simple, tahimik, at totoo. Habang lumalaki ang tiyan ni Eva, kasabay rin nitong lumalaki ang usap-usapan tungkol sa kanila, hindi lamang sa baryo, kundi maging sa lungsod. Sa social media, may mga bulong. Sa opisina ni Natoy, may mga lihim na sulyap. Sa tindahan sa kanto, may mga usisero't usisere na tila alam ang buong kwento nila kahit kailan may hindi naman sila nakadaupang palad ni Eva. Ang sabi, pinsan daw niya yon, buntis pa, usual ng isang kapitbahay habang nagtutupi ng labada sa harapan ng apartment. Pag-ibig daw, pero bawal yan sa batas ng Diyos. Sigaw ng isang mangangaral sa kanto, habang nagwawasiwas ng Biblia. Nararamdaman ni Eva ang bigat ng mga matang hindi man tuwirang humusga ay sapat na upang paduguin ang kanyang damdamin. Tuwing pupunta siya sa palengke, tila may bumubulong sa likuran. Kahit sa health center kung saan siya nagpapa-check up, may mga nurse na hindi maitago ang pag-iwas ng tingin. Isang gabi, habang magkasalo sila ni Natoy sa hapunan, hindi na niya napigilan ang sarili. Toy, hanggang kailan tayo magtatago sa mata ng tao? Napatingin si Natoy sa kanya, pansamantalang nawala ang gutom sa kanyang sikmura. Hindi tayo nagtatago, Eva. Tumatayo tayo sa gitna ng ingay. Pero nasasaktan pa rin ako, sabi ni Eva, sabay yakap sa sarili. Parang kahit anong gawin natin, mali pa rin sa mata ng mundo. Tahimik si Natoy. Matagal siyang nakatitig kay Eva bago siya tumayo, kinuha ang lumang kahon sa itaas ng aparador, at inilabas ang isang munting bagay, ang punit-punit na larawan nila noong mga bata pa sila, nakatayo sa harap ng kubo, parehong nakangiti. Sa mata nila, bawal tayo, mahinang sabi niya.
Pero sa mata ng batang si Natoy na nandito, sabay turo sa litrato, ikaw pa rin ang tahanan ko. At walang kasalanan ang pagmamahal na nagsimula sa kabutihan. Napaluha si Eva. Sa kabila ng mga tanong ng lipunan, sa kabila ng mga mata ng mapanghusga, naroon si Natoy, nakatayo sa gitna ng unos, tangan ang kamay niya, at pinangangalagaan ang kanyang dangal. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang liham mula sa San Isidro. Hindi ito sulat ng pagmumura o paghusga. Isa itong imbitasyon mula kay Aling Mereng, ina ni Eva. Eva, anak, kung sakaling gusto mong umuwi kahit sandali, may pinto pa ring bukas para sa'yo dito. Hindi man namin agad naunawaan, pero natutunan naming mas mahalaga ang anak kaysa sa tsismis ng mga tao. Dumating ka kung kailan mo kaya, hindi kami galit. Hindi kami perpekto, pero pamilya ka pa rin. Nagkatinginan sina Eva at Natoy. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman nilang hindi lang sila naglalakad ng mag-isa sa laban. May liwanag na sa dulo ng daan. Maagang gumising si Eva kinabukasan. Tahimik niyang niligpit ang mga nilaban sa sampayan, nagwalas sa maliit nilang sala, at saka naupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang natutulog pang si Natoy. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito, maraming unos na ang kanilang napagdaanan, ngunit ngayon ay tila may pag-asang muli sa hangin. Koy, mahinang bulong niya, uuwi na tayo. Pagkagising ni Natoy, agad niyang ipinakita ang liham mula kay Aling Mereng. Hindi siya agad nakapagsalita, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagkaluwag, hindi lamang para kay Eva, kundi para sa magiging anak nila. 3 araw matapos iyon, magkasabay nilang nilagay sa 2 backpack ang ilang damit, mga gamit ng sanggol, at isang munting kahon ng alaalang pinili nilang dalhin pauwi, larawan ng kubo, ang unang sapatos na binili ni Natoy para sa anak, at ang unang ultrasound photo. Habang binabaybay ng bus ang palikong daan papunta sa San Isidro, ramdam ni Eva ang paghahalo ng kaba at pananabik. Kumapit siya sa kamay ni Natoy. Hindi niya tiyak kung ano ang magiging salubong nila sa baryo, tatanggapin ba sila ng lubos. O muling huhusgahan. Pagdating nila sa terminal, sinalubong sila ng mainit na araw at usok ng kariton. Ngunit sa dulo ng kalsada, may isang pamilyar na figure ang nakatayo, matanda, bahagyang nakayuko, ngunit buo ang presensya. Si Aling Mereng. Sa tabi niya, si Lola Tasyang. Nang makita ni Eva ang ina, napahinto siya. Lahat ng luha na pinipigil niya ay biglang bumagsak. Tumakbo siya at niyakap ang ina, humihikbi na parang batang nawalan at muling natagpuan. Ma, patawad po, bulong niya. Wala kang dapat ipagpaumanhin, anak, sagot ni Aling Mereng habang pinupunasan ang luha ng anak. Mas masakit sa isang ina ang mawala ng anak kaysa makarinig ng tsismis. Lumapit si Natoy at magalang na yumuko. Hindi man direktang sinambit, batid niyang gusto niyang makamit ang basbas ng matandang babae. Toy, ani Aling Mereng, bata pa lang kayo, nakita ko na kung gaano mo iningatan ang anak ko. Sana ganun ka pa rin, at lalo na ngayon na may anak na kayo sa tiyan ni Eva. Tumanggaw si Natoy. Mas higit pa po roon, Nay. Pamilya ko na sila. Dinala sila ni Aling Mereng pauwi, kung saan sinalubong sila ng ilang mga kapitbahay, may ilan na nakangiti, may ilan na tahimik lang. Ngunit sa halip na hasga, ang lumaganap ay yuzisra at pagtataka, bakit parang mas masaya si Eva ngayon? Bakit parang may paninindigan si Natoy? Kinagabihan, bumalik sina Eva at Natoy sa likod ng bahay, sa lugar ng kubo. Walang nagbago. Ang mga punong saging ay naroon pa rin, mas matanda na, ngunit matatag. Tahimik silang naupo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Toy, ani Eva? Habang hinahaplos ang tiyan niya, dito pa rin sa lugar na to nagsisimula at nagtatapos ang lahat para sa atin. Humawak si Natoy sa kamay niya. Hindi ito ang wakas, Eva. Simula pa lang ito ng tunay na bahay, tunay na buhay, at tunay na pamilya. At sa katahimikan ng gabi, sa lilim ng parehong mga dahon ng saging na minsang naging bubong ng kanilang laruan, nagpasya silang buuin ang hinaharap, hindi na bilang magpinsang naglalaro, kundi bilang mga magulang, magkasama, at magkasangga sa lahat. Sa muling paglagi ni Natoy at Eva sa San Isidro, unti-unting bumalik ang sigla sa kanilang mga puso. Hindi man ganap na nawala ang mga matang mapanuri, hindi na rin ito kasing bigat ng dati.
Marahil ay dahil nakita ng mga tao ang katapatan sa kanilang pagsasama, ang simpleng buhay na ginugugol nila sa araw-araw, at ang malasakit nilang hindi lang sa isa't isa kundi pati sa komunidad. Sa lumang lote sa likod ng bahay ni Aling Mering, sinimulan nilang buuin muli ang kubo, ngayon ay hindi na laruan, kundi isang tunay na tahanan. Si Natoy mismo ang hamukay ng poste, nagtayo ng haligi, at nagbuhos ng semento para sa pundasyon. Si Eva naman ay abala sa pagdidisenyo ng loob, gusto niyang may maliit na espasyo sa tabi kung saan pwedeng maglaro ang magiging anak nila kapag lumaki. Gusto ko, Toy, ani Eva habang sinusukatan ang bintana gamit ang tali, bukas ang bintana palagi. Para habang nagluluto ako, naririnig ko ang huni ng mga ibon. Napangiti si Natoy. Tulad ng dati, habang nagluluto ka ng tinola na dahon lang. Ngayon, may totoo ng manok, sagot ni Eva, tumatawa. Sa araw-araw nilang pagkukumpuni ng kubo, unti-unti ring tumibe ang loob ni Eva. Hindi na siya nahihiyang humarap sa mga tao. Hindi na siya nagtatago ng kanyang tiyan. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito, pangkanilang anak, bunga ng isang pagmamahalang bagaman hindi perpekto ay totoo. Isang hapon, habang nakaupo si Eva sa duyan at abala si Natoy sa pag-aayos ng bubong, nilapitan sila ni Mang Pedring, ang barangay kapitan. Toy, Eva, Aniya, alam kong marami ang nagtanong noon tungkol sa inyo. Hindi ko nababalikan yun. Pero ngayon, gusto ko sanang ialok sa inyo ang lupang ito. May lumapit na donor na gustong tumulong sa inyo. Kung papayag kayo, sa inyo na to. Napamaang si Natoy. Paano po nangyari iyon? Isa raw yung dating kasamahan mo sa Maynila. Engineer din. Naantig daw siya sa kwento ninyo. Gusto niyang tumulong. Basta't ituloy niyo lang daw ang pagpapakatotoo. Hindi agad nakasagot si Natoy. Napatingin siya kay Eva na ngayoy lumuluha na habang hawak ang kanyang tiyan. Mukhang ang anak natin, gusto talagang dito siya lumaki, mahina niyang sabi. Tumango si Eva, sabay ngiti. Sa kabong ito, sa lupang ito, sa tahanan ng puso. Buwan ng Hunyo nang matapos ang kanilang kubo, ngayon ay mas matibay, mas maluwag, at mas buo. Sa halip na purong dahon ng saging, ginamitan nila ito ng kawayan, nipa, at ilang bahagi ng semento para tumagal sa panahon. Ngunit pinanatili pa rin nila ang bubungan ng malalapad na dahon ng saging sa pinakatuktok bilang paalala ng pinagmulan. Isang gabi, habang kapwa sila nasa loob ng kanilang tahanan, biglang kumulog. Uulan, sabi ni Natoy habang sinasara ang bintana. Hayaan mong buksan lang ang isa. Gusto kong marinig ang ulan, sagot ni Eva, na ngayon nasa buwan ng malapit na sa panganganak. Humiga siya sa banig na may unan sa likod at marahang hinihimas ang kanyang tiyan. At nagsimula nang bumuhos ang ulan, unay mahina, kasunod ang malalakas na patak. Sa loob ng kubo, may halimuyak ng bagong gawang kahoy at sariwang damo. Sa labas, may tunog ng mga patak ng ulan na tumatama sa bubong ng dahon ng saging, pamilyar, nakaaantig, at puno ng alaala. Naalala mo yung unang ulan natin noon? Doon pa rin sa lumang kubo. Tanong ni Natoy. Tumango si Eva. Nagtago tayo sa ilalim ng mesa. Basa ang mga paa natin. Pero tawa tayo ng tawa. Ngayon, sabay haplos ni Natoy sa kanyang balikat, hindi na tayo nagtatawanan lang. Binabahan na tayo ng tunay na buhay. Pero mas masarap pa rin kasama ka. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, tila sinasayawan ng hangin ang mga dahon. Hindi nila napansin na sa labas, may ilang bata ang nagsasayawan sa ulan, kagaya nila noon. May dalang lata, may hawak na dahon ng saging, nagkukunyaring nagluluto. Napangiti si Eva. Tay at nay ulit tayo, biro niya. Pero bago pa man makasagot si Natoy, napangiwi si Eva sa sakit. Napakapit siya sa gilid ng banig. Toy, Aniya, nanlalaki ang mata. Sumasakit na. Biglang tumayo si Natoy, halatang nataranta. Ha, ngayon na. As in, ngayon na. Tumango si Eva, pinipigil ang pag-iyak. Agad na tinawag ni Natoy si Aling Mering at ang komedrona ng baryo. Sa gitna ng ulan, tumakbo siya, basang-basa, humihingi ng tulong. Walang ospital na malapit, wala ring ambulansya, ngunit may kapitbahayan. May mga kamay na handang tumulong. May mga ilaw na binuksan, may mga trapal na ikinabit sa paligid ng kubo.
At doon mismo sa loob ng kanilang tahanan na binuo ng pagmamahal, sa ilalim ng bubong na gawa sa dahon ng saging, sa gabing binubugbog ng ulan, isinilang ang isang batang lalaki. 1, 2, 3, sabi ng Comadrona. Pumalaho ang iyak ng bagong silang na sanggol. Kasabay ng unang iyak ng bata ay ang pagbagsak ng pinakamatinding kulog. Ngunit walang takot sa kanilang mga mukha. Tanging luha ng tuwa. Si Eva, bagamat pagod, ay niyakap ang sanggol. Si Natoy naman ay hindi alam kung iiyak ba o tatawa. Kamukha mo, ani Eva, hingal na hingal pero masaya. Hindi. Kamukha mo, sagot ni Natoy. Kasing ganda mo. At sana, kasing taibay ng loob mo. Sa gabi ng unang ulan, sa gabing puno ng takot at tuwa, muling isinilang hindi lang ang kanilang anak, kundi ang buo nilang pananampalataya sa buhay, na ang larong bahay-bahayan nila noon ay hindi pala laro, kundi hula ng tadhana.